ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang naniniwala na ang pagtatapos ng pag-aaral ang susi sa pag-ahon sa kahirapan. Ngunit alam din nating lahat na hindi ito madaling makamit. Ikaw kabarangay, ano ang iyong mga hamong hinarap bago mo natapos ang iyong pag-aaral? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay LS. Malaking pasasalamat at karangalan po para sa akin kung mapipili at mababasa ninyo ang sulat na ito. Dahil matagal ko na pong pangarap na maibahagi ang aking kwento sa inyong programa. Ako nga pala si Alexa, hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya. Ang mama ko po ay nagtatrabaho sa isang karinderya at ang papa ko naman ay sa pagkatrabaho bilang tricycle driver kami binubuhay. May mga panahong kapos kami sa pera, pero hindi po yun naging hadlang para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Bata pa lamang ako ay tinuruan na nila akong magsikap at pahalagahan ang edukasyon. Tulad ng marami, naging working student po ako noong kolehiyo. Hindi ko rin po makakalimutan noong nagsisimula ng sumikat ang mga cellphone na may camera. Inggit na inggit po talaga ako sa mga kaklase ko tuwing nakikita ko silang nagpipicture gamit ang mga cellphones nila. Minsan po ay tahimik lamang akong nakatingin at napapangarap na sana'y magkaroon din ako. Kaya naisip ko pong mag-ipon para makabili rin po ako ng sarili kong cellphone. Nang makaipon na po ako ng sapat na pera ay dali-dali po akong bumili ng cellphone at paulit-ulit ko po itong tinitingnan at iniingatan. Dahil alam kong pinaghirapan ko yon. Para sa akin ay napakalaking achievement na po yon. Pero isang araw habang sakay ako ng jeep, papunta sa eskwela ay hindi ko po namalayang nahulog pala ang cellphone ko mula sa bulsa ko. Pagdating ko sa classroom ay doon ko lang po napansin na nawawala na ito. Utang na loob ko, sino man yung nakapulot ng cellphone ko, sana ibalik mo na lang. Ilang buwan kong pinag-ipunan yan eh. Ay. Hello? Salamat naman, may sumagot na rin sa wakas. Kayo po ba yung may-ari ng cellphone? Ako nga po. Miss, pasensya ka na ha, pero ano kasi? Bakit po kuya? May problema po ba sa cellphone ko? Kalma ka lang miss, walang problema sa cellphone mo. Kung ganun, bakit ka humihingi ng pasensya? Binuksan ko kasi tong cellphone mo. Nagbakasakali kasi ako na baka may mahanap akong info tungkol sa may-ari. Kala ko naman kung ano na. Sige po, okay lang po yan kuya. Mabuti na lang talaga tumawag ka. Kaya nga ang totoo niyan, inabala ko pa tong classmate ko para lang tawagan yung cellphone ko. Pero sandali lang miss, Bakit po? sana wag mong masamain tong sasabihin ko ha, pero paano ako makakasiguro na sa'yo nga tong cellphone na napulot ko? Grabe ka naman kuya, hindi naman ako magnanakaw no. Wala naman ako sinasabing magnanakaw ka. Mas mabuti na yung sigurado, di ba? Kasi kung ikaw ang nakapulot ng cellphone, sigurado naman ako ganun din gagawin mo. Sige na nga. O sige ito, pink yung wallpaper ko tapos may nakasaksak na 2 gig na memory card. Ayan, okay na ba yan? O sige, ano pa? Ha? Hindi ka pa rin ba convinced? Parang ganun na nga. Kasi hindi naman ganun kahirap hulaan yung color ng wallpaper mo. Tsaka yung storage ng memory card. Kaloka ka naman kuya. Sige,
Tingnan mo yung gallery. May makikita ka dyan na family picture. Ako yung nasa gitna. Sige, pero mamaya ako natitingnan kasi hindi ko mabuksan yung gallery dahil sa tawag natin eh. So kumbinsido ka na ba na ako yung may-ari ng cellphone na hawak mo ngayon? Ibibigay ko lang to sa babae na nasa picture ha. Kuya, kaloka ka naman talaga, no? Yung babae nga sa picture at yung kausap mo ngayon, iisa. Ako yun. Sure ka? Oo nga, ano ka ba naman kuya? Ang kulit mo naman. Sige, may gagawin ka ba mamayang 3 p.m.? 3? Wala naman, break ko yun eh. Sige, magkita tayo sa address na itetext ko sa'yo ha? Sige ba? Deal. Alam mo, kanina pa ako kating-kating na mabawi yung cellphone ko eh. Huwag ka mag-alala, safe yung cellphone mo sa akin. Nga pala kuya, may gusto pala akong itanong sa'yo. Ano yun? Ano kasi ay, huwag na nga lang, nakakaya eh. Sige na, sabihin mo na, ano yun? Hindi, pansin ko kasi kanina pa, ang dami mong tanong. Yung tipong parang wala kang tiwala sa tao. May trust issue ka ba? Siguro niloko ka ng jowa mo, no? Ikaw talaga, miss, palabiro ka rin ha. Wala akong girlfriend, tsaka wala akong trust issue. Sigurista lang talaga ako. Alam mo, mabuti na rin na ikaw yung nakapulot ng cellphone ko kasi kung ibang tao yung nakapulot nun, malamang binenta na sa bangketa o kaya sinangla na yung cellphone ko. Wala kang dapat ipag-alala. Sige na, miss. Papaba ko na muna to kasi may gagawin pa ako. Ay, ganun ba? Sige kuya, ingat ka ha. Sige, ikaw rin. Mamayang 3 p.m. ha? Sige. Noted na yan. Teka nga pala, hindi ko pa pala nakukuha yung pangalan mo. Tawagin mo na lang akong Dave. Dave, nice to meet you, Dave. Ako nga pala si Alexa. Sige na, baba mo na to. Baka mamaya nakakaistorbo na ako sa'yo eh. Wala nga naman. Ite-text ko sa'yo yung meetup location natin, ha? Sige, Dave. Antayin ko na lang yung message mo sa cellphone ng kaklase ko ha. Bye! Para akong nabunutan ng tinik nang makumpirma ko na mabuting tao ang nakapulot ng cellphone ko. Sa totoo lang, akala ko ay wala na talaga akong pag-asa na mahanap pa yon. Kasi kadalasan kapag may nawawalang cellphone ay ibinebenta na lamang o kaya ay hindi na talaga ibinabalik pa sa may-ari. Aaminin ko rin po na noong araw na yon ay hirap na hirap akong mag-focus sa mga leksyon ko sa klase. Paulit-ulit lamang sa isipan ko ang cellphone ko. Lalo na't hindi biro ang pinaghirapan kong ipambili doon. Kaya nang matapos ang isa kong subject bandang 2:30 ng hapon ay agad-agad ako nagmamadali na dumiretso sa tinext na location ni Dave. Pagdating ko doon, may napansin akong isang lalaki. Matangkad siya, maputi at naka-school uniform din. Hindi ko maitatanggi na gwapo siya at mukhang may datingan. Napangiti pa nga ako sa sarili ko at naisip kong parang napakaswerte ko noong araw na yon dahil gwapo ang lalaki na nakapulot ng cellphone ko. Aaminin ko na medyo kinilig talaga ako nang makita kong hawak niya ang cellphone ko. Kaya naman nilapitan ko na siya kaagad, Papa Dudut. Ikaw ba si Dave? Oo, ako nga. Alexa, tama? The one and only. Oh, ba't ikaw umiimik dyan? May problema ka ba? Tinitingnan ko lang kasi ng maayos yung mukha mo eh. Ay, nako. Ikaw na nga talaga si Mr. Trust Issue. Oo na, sige na. Kamukha mo nga yung babae sa picture. Oh, ano yung cellphone mo? Ay, finally, sa wakas makakafocus na rin ako sa mga subject ko. Alam mo ba, kanina pa ako sabik na makuha tong cellphone ko eh. Diba, sinabi ko naman sa'yo, sosoli ko yung cellphone mo. Oo nga, pero iba pa rin talaga kapag yung hawak mo na, yung nasa kamay mo na. Ay, nga pala, Dave no? Thank you ah. Kung hindi dahil sa'yo, malamang nanghihinayang pa rin ako hanggang ngayon. Walang problema. Sandali nga lang pala, paano mo pala nakita yung cellphone ko? Hindi ko na kasi naihabol sa yung cellphone mo nung nahulog sa bulsa mo. Mabilis kasi yung takbo ng jeep. So ibig sabihin nakita mo ako sa jeep? Oo. Kung gano'n naman pala,
bakit parang hindi ka pa sigurado na ako yung may-ari ng phone nung nagtawagan tayo? Totoo lang, pinagtitripan lang kita nun. Ha? Gusto lang kitang lokohin. Ala! Aray! Yung braso ko! Kaloka ka naman eh. Grabe ka, pinahirapan mo ko doon. Kala ko tuloy wala nang pag-asa na mabawi ko pa yung phone ko. Alam mo, ang cute mo pala pag naiinis ka, no? Ano ka ba? Ako lang to. Ay. Ang totoo niyan, gwapo ka rin naman eh. Pinobola mo lang yata ako kasi nakuha mo na yung cellphone mo. Siyempre dagdag pogi points na yung sinoli mo sa akin yung phone ko. Pero alam mo, maniwala ka sa akin. Gwapo ka talaga. Sige na nga. Tatanggapin ko na yung pambobola mo sa akin. Thank you. At ngayon, na friends na tayo, eto, save mo na rin yung number mo dito sa phone ko. Sige, mag-miss call ka na lang para ma-save ko yung number mo sa cellphone ko. Ito ang number ko, 09... Time out muna. Wala kasi akong load eh. Ay, ganun. Sige. Akin na yung cellphone mo. Eto. 0921. Yan. Okay, sinave ko na yung number ko sa cellphone mo. Ayos, may bago na akong friend. Sige Dave, mauna na muna ako ha. Feeling ko kasi parang naabala na kita. Uy, pero thank you talaga sa time mo ha. Sandali. Bago ka umalis. Bakit? Huh? Ano to? May tinext ka sa akin? Buksan mo para malaman mo. Hala! 300 na load! Hala, pinadalan mo ko ng 300 na load. Oo, para maging textmate tayo. Sandali lang, hindi ka ba nabibigla? Uy, 300 din to ha. Ang laking halaga nito. Ayos lang yun. Worth it din naman yan kapag naging textmates na tayo eh. Uy, pero hindi ko mapapangako sa'yo na makakapag-reply ako kagad ha kasi usually busy ako sa pag-aaral eh. Okay lang. Replyan mo na lang ako kung kailan mo gusto. Kalokay, ba talaga kayo ng mga mayayaman no? Kalain mo nga naman, nagpapadala lang kayo ng load para lang may makausap. Hindi naman ako mayaman. Talagang hindi ko lang nagagamit yung load kaya binigay ko na lang sa'yo. Sayang eh. Dave, ako thank you talaga dito ah. Gusto ko pa sanang makipagkwentuhan sa'yo pero may pasok pa kasi ako in 20 minutes eh. Ay, ganun ba? Sige, mauna ka na. Baka mamaya mahuli ka pa. Pero thank you talaga ha. Ingat ka. Sige. Ikaw rin. Ingat ka. Bye-bye! Feeling ko noong araw na yon ay para akong binuhusan ng swerte. Ang bilis din naming nagkapalagayan ni Dave kasi sobrang gaan niyang kausap. Hindi lang siya gwapo, mabait pa siya at sobrang gentleman pa. Kaya natural lang na madali siyang kabanding. Hindi nagtagal ay dumating sa puntong halos araw-araw na kaming nagtitext. At minsan pa nga ay pinagsasabay ko pa ang pag-review at pakikipag-text kay Dave kasi natutuwa talaga akong kausap siya at napapangiti niya ako kahit pagod na pagod ako. Kapag minsan ay hindi ako nakakapag-reply kaagad ay siya pa mismo ang nagpapadala ng load para makapag-reply ako. Sa mga text namin ay nalaman ko na college student si Dave sa mamahalin na eskwelahan at engineering naman ang kurso niya. Nang mga panahong yon ay may pakiramdam talaga akong may kaya siya sa buhay. Pero tuwing inaasar ko siya tungkol dito ay lagi niyang dinideny at nagpapakahambo lang. At sa totoo lang ay mas lalo ko lang siyang hinahangaan dahil sa simpleng ugali at kabaitan niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Yung dati naming simpleng pagiging textmate ay unti-unti nang nauwi sa madalas na pagtatawagan. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang nanligaw sa akin si Dave. At syempre hindi nagtagal ay sinagot ko na nga siya. Sobrang saya ko ng mga panahong yon pero pinangako ko pa rin sa sarili ko na kahit may boyfriend na ako, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Alam ko kasi na yun lang ang magiging daan para makaahon sa hirap ang pamilya ko. Pagkalipas nga ng ilang buwan ay dumating na rin ang araw na love na ang tawagan namin ni Dave. Hanggang sasabihin niya sa akin na gusto niya na raw akong ipakilala sa mama niya.
Sobrang kinabahan talaga ako noon. Kung ano-ano ang mga pumapasok sa isipan ko na baka hindi ako sapat o baka hindi niya ako magustuhan. Pero naisip ko rin na bahagi yon ng respeto sa relasyon namin ni Dave. Kaya kahit kinakabahan ako ay naglakas loob pa rin akong magpakilala sa mama niya, Papa Dudut. Ma, siya yung girlfriend ko, si Alexa. Ha? May girlfriend ka na? Opo, pero promise ko po sa inyo, di ko naman pinababayaan yung pag-aaral ko eh. Hello po tita. Hello. Pero you don't have to call me that. Hindi mo ako tita. Classmate ka rin ba ni Dave? Hindi po kami magkaklase. Sa ibang school po ako nag-aaral. Anong business ng mga magulang mo? Bali si mama po nagtatrabaho sa karinderya. Si papa naman po tricycle driver. Oh, ganun ba? Dave, saan mo siya nakilala? Napulot ko kasi yung cellphone niya hanggang sa ayun, naging textmates kami. I see. Kayo talaga mga kabataan ngayon. Wala na kayong ibang inisip kung hindi yung mga cellphone nyo. Anyway, ma, alam niyo ba kanina pa kinakabahan tong si Alexa? Gusto niya kasi maging maganda yung first impression mo sa kanya eh. I'm sure na napagod siya trying to make a first impression. So, Iha, sigurado kong gutom ka na. Tama? Busog pa naman po ako. Thank you po. Nako, hindi. Sigurado kung gutom ka na. Huwag ka mag-alala. Kumain ka lang dyan. Pero huwag ka nang makialam sa mga bagay dito para walang mawala, okay? Mas mabuti na kasi yung sigurado. Alam mo naman. Dave, ikaw nang bahala dito sa bisita mo. Papasok na muna ako sa kwarto. Ha? Sige pa, ma. Naku, love. Sayang, di natin naabutan si Papa. Pero huwag ka mag-alala. Pwede naman natin siyang... Uy, love. Okay ka lang? Ba't ka umiyak? Pwede ba labas na muna tayo, love? Baka kasi mamaya marinig pa tayo dito ng mama mo eh. Sige. Okay ka lang ba, love? Anong problema? Sorry, love pero pakiramdam ko kasi hindi ako gusto ng mama mo. Medyo nasaktan ako dun sa mga pagpaparinig niya sa akin kanina. Aaminin ko, prangka, tsaka medyo matalas yung dila ni mama. Pero maniwala ka sa akin, ganyan lang talaga siya. Ang totoo, maswerte pa nga tayo kasi hindi tumutol si mama sa relasyon natin eh. Dahil na rin siguro may tiwala siya sa akin kasi ni minsan hindi ko naman siya binigyan ng sakit sa ulo. Anyway, love, huwag ka mag-alala kasi makukuha mo rin yung loob ni mama. Alam mo, baka mahirapan lang ako dyan kasi mukhang mataas yung standards niya eh. Anong ibig mo sabihin? Wala, pakiramdam ko kasi ayaw ako ng mama mo para sa'yo. Kung hindi mo ma-impress si mama, problema niya na yun. Ang importante, mahal kita at mahal mo ko, di ba? Pero iba pa rin talaga kapag may approval ng mama mo yung relasyon natin. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Love, pagpasensyahan mo na yang si mama. Medyo matanda na rin kasi kaya most of the time, ayan, maiksi yung pasensya. Sobra talaga akong nadismaya noong unang pagkikita namin ng mama ni Dave. Pakiramdam ko noon ay parang niyuraka ng pagkatao ko. At nanggaling pa mismo sa nanay ng taong mahal na mahal ko. Siguro isanay na si Dave sa pagiging prangka at outspoken ng mama niya. Pero para sa akin ay sobrang hirap tanggapin yon na talagang sumama ang loob ko. Dahil doon ay hindi na ako masyadong nakakapag-text kay Dave. Binuhos ko na lamang ang buong atensyon ko sa pag-aaral at sa pamilya ko. Minsan, pinapatay ko na lamang ang cellphone ko para hindi ma-distract at para makalimot muna sa mga bagay na nagpapagulo sa isipan ko.
Lumipas ang ilang linggo at nang matapos na ang klase ko ay napansin ko si Dave sa labas ng school namin. Nakatayo at inaantay ako. Bigla ako nakaramdam ng kaba at hindi ko rin alam kung paano sisimulan ang pag-uusap namin kasi ilang linggo ko na rin siyang hindi kinikibo. Papa Dudut. Alexa? Alexa, love, sandali lang. Dave, anong ginagawa mo dito? Ilang linggo mo na kaya akong hindi nire-replyan o tinatawagan. Baka mamaya, iiwasan mo lang ako kapag pinaalam ko pa sa'yo na pupuntahan kita dito sa school mo. Dave, ang totoo niyan may dahilan ako kung bakit hindi kita tinitext o tinatawagan. Dahil pa rin ba to sa mga sinabi sa'yo ni Mama? Love naman. Alam ko naging masungit si Mama. Pero sana naman wag mong hayaan na masira tayo ng dahil lang dun. Ako naman yung karelasyon mo dito hindi naman si Mama, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako sa mga parinig ng mama mo sa akin? Dave, sa totoo lang, matagal ko nang kinikimkim to eh. Pero siguro panahon na rin para sabihin ko sa'yo para malinawan ka. Mas mabuti pa nga sabihin mo sa akin. Hindi yung ganito na parang kailangan ko pang hulaan kung okay tayo o hindi. Akala mo ba madali lang para sa akin yung aminin to? Kaya nga sabihin mo na para hindi ka na nahihirapan. Sobra akong nasaktan dun sa pinamukha sa akin ng mama mo na wala akong kwentang tao dahil mahirap lang ako. At kung sakaling ipagpatuloy natin to, Dave, baka mamaya api-apihin lang ako ng mama mo. Sandali lang, ano to, nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Maniwala ka sa akin. Ayoko na humantong tayo sa ganito. Pero ayoko rin na mamili ka sa amin ng mama mo kasi nanay mo yun eh. Natural lang na dapat siya yung piliin mo. Kaya unti-unti kang lumalayo sa akin. Ganun ba? Masakit mang aminin pero... Oo, wala kasi akong choice eh. Alexa, lahat tayo may choice sa buhay. At choice mo, natalikuran ako. Bakit kung makapagsalita ka parang ginusto ko tong nangyayari sa atin ngayon? Kasi dapat noon pa lang, sinabi mo sa akin na may problema ka na pala para hindi na tayo humantong sa ganito. Dave, sorry ha, pero ayoko lang naman kasing ipamukha sa'yo kung gaano ka matapobre ang mama mo. Love, alam kong galit ka kay Mama. Pero please naman, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Ito mismo yung dahilan kung bakit mas pipiliin ko na lang na mag-break muna tayo. Dave, ayoko magsalita ng masama tungkol sa mama mo pero sorry kasi pakiramdam ko parang nayuyurakan na yung pagkatao ko sa mga sinabi niya sa akin eh. Kung ganito palang sumusuko ka na, paano na lang kaya kung magkaroon pa tayo ng mas matinding problema? Teka nga lang, sinasabi mo ba na hindi valid yung nararamdaman ko sa mama mo? Hindi sa ganun yun. Ang akin lang, ayoko maghiwalay tayo. Marami pang pwede mangyari sa atin, love. Oh, tulad ng ano? Baka mamaya sa susunod sabihin na ng mama mo sa akin na wala kang future kung ako yung mapapangasawa mo. Kung ganun, di patunayan mo sa kanya na mali siya. Maniwala ka sa akin, Dave. Yun naman talaga yung gusto ko mangyari eh. Pero working student pa lang naman ako eh. Marami pa akong pagdadaanan bago ko mapatunayan dyan sa mama mo na karapat-dapat ako para sa'yo. Pero sigurado ako na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Please, gawan na lang natin ng paraan to. Please lang. Dave, sorry. Sorry pero buo na yung desisyon ko. So ganun na lang yun? Huwag ka mag-alala. Sigurado naman ako na makakahanap ka pa naman ng babae dyan. Yung pareho mo ng estado, yung mas deserving para sa'yo. Yung tipo na hinding-hindi mamaliitin ng mama mo. Sinasabi mo sa akin na nakikipaghiwalay ka para mapabuti ako. At para hindi ako masaktan. Pero sa ginagawa mo ngayon, mas lalo mo lang akong sinasaktan. Sobra akong nalungkot noong tuluyan na kaming naghiwalay ni Dave, Papa Dudut. Hindi ko talaga lubos akalain na hahantong kami sa ganitong sitwasyon. Pero siguro'y ganon talaga ang pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, minsan ay kailangan mo rin siyang pakawalan. Kahit masakit, para na rin sa ikabubuti ng lahat. Aaminin ko rin na parang kinain ako ng pride ko noon.
hindi ko pa rin talaga kayang kalimutan ang mga parinig at mga salitang binitawan ng mama ni Dave sa akin. Tulad ng sinabi ko, Papa Dudut, ay pride at dignidad na lamang ang meron ako. At ayokong hayaan na yurakan yon ng kahit na sino. At dahil doon ay pinili kong manahimik at umiwas. Ilang beses rin akong sinubukang i-text at tawagan ni Dave pero hindi ko na siya sinasagot pa. Sa halip ay nag-decide akong palitan ng SIM card ko para tuluyan na ako maka-move on at makapag-focus sa pag-aaral ko. At sa mga responsibilidad ko para sa pamilya ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mukhang may iba talagang plano ang tadhana para sa akin, Papa Dudut. Pagkalipas ng isang buwan, nagkasakit si Mama sa puso at lalo kaming nahirapan ni Papa sa mga gastusin at sa mga maintenance niya. Dahil doon ay napilitan akong huminto muna sa pag-aaral at magtrabaho ng full-time sa isang coffee shop. Nang mga panahong yon ay sobrang nanghinayang talaga ako sa pag-aaral ko. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na pansamantala lamang ito. Kapag gumaling na si Mama ay babalik din ako sa pag-aaral at sa pagkakataong yun ay wala nang makakapigil sa akin para tuparin ang mga pangarap ko. Hindi ko rin maiwasang mainggit paminsan-minsan. Yung mga dati kong kabatch sa college, isa-isa nang nakapagtapos. Habang ako ay patuloy pa rin nagtatrabaho para makatulong sa pamilya ko. Mas lalo pang bumigat ang sitwasyon nang tuluyan na rin kaming nalubog sa utang. Kaya mas pinili kong mag-focus sa pagtatrabaho para makapag-ipon. Hindi na rin po ako nagkaroon ng boyfriend ng mga panahong yon dahil ang priority ko talaga ay si Papa at lalo na si Mama. Pero isang araw habang abala ako sa pagtatrabaho sa coffee shop ay bigla akong may napansing isang lalaki. Sa unang tingin pa lamang ay pakiramdam ko ay pamilyar siya sa akin. At doon ko naramdaman na parang may panibagong kabanata na naman ang mabubuksan sa buhay ko. Alexa? Dave! Uy, ikaw nga. Kumusta ka na? Ito, okay lang naman. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din. Tingnan mo nga naman, oh. Sino pa bang mag-aakala dito tayo sa coffee shop magkikita? Kaya nga eh. Dito ka ba nagpa-part-time? Hindi. Full-time job ko na to. Hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi kinailangan kong tulungan sina Mama at Papa. Ganun ba? Oo eh. Tsaka may mga utang din kami na kailangang bayaran kaya ito, kailangan kong kumayod sa trabaho para makapag-ipon. Alam mo, sigurado ako mabibigla ka sa sasabihin ko. Pero, na-miss kita. Ikaw ba naman, Dave? Napakatagal na panahon na nun. Sigurado ako may girlfriend ka na ngayon. Diyan ka nagkakamali. Simula nung naghiwalay tayo, di na ako nagkaroon ng girlfriend ulit. Mabuti naman pala kung ganun kasi baka mamaya magmukhang teleserye pa tong buhay ko tapos may babaeng sumugod sa akin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ikaw, kumusta ka na ba? Eto, nagsisimula pa lang sa career ko bilang site engineer. Alam mo Dave, masaya ako para sa'yo. Thank you. Ganun din naman ako para sa'yo eh. Ha? Masaya ka para sa akin? Bakit naman? Kasi kahit ilang taon na tayong hindi nagkikita, nararamdaman ko na ganun ka pa rin. Hardworking at maalaga sa mga magulang mo. Iyan ang gusto ko sa'yo eh. Masipag ka tsaka napaka-family-oriented mo pa. Swerte ng mama at papa mo sa'yo. Ganon din naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi kasi 'di ba kahit may kaya kayo, ginagawa mo pa rin ang lahat para maging successful. Ni minsan hindi pumasok dyan sa isip mo na mayaman kayo. Thank you ah. Ang totoo niyan,
ikaw din naman ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos. Ha? Bakit naman? Kasi kahit hiniwalayan mo na ako noon, naging inspirasyon din naman kita. Alam mo ikaw, napaka-corny mo pa rin talaga yun. Ay, sige na, kailangan ko nang umalis ha. May trabaho pa ako eh. Alexa, sandali lang. Bakit? May pabor sana akong hihilingin sa'yo eh. Ano yun? Pwede ko bang kunin yung number mo? Kung okay lang sa'yo. Naku, pasensya ka na Dave ha, pero wala kasi sa akin yung cellphone ko. Oras kasi ng trabaho. Ang totoo niyan, baka pagalitan na ako ng supervisor ko mamaya kasi nakikipag-usap ako sa customer. Ang tagal eh. Ganun ba? Sandali lang. Ayan, calling card ko yan. Kapag natapos na yung shift mo, i-text mo ako para makuha ko yung number mo. Naku, big time ka na talaga. May pa-calling card ka pa oh. Di naman. Nagpapaprint lang ako ng mga calling card kasi kailangan yan sa trabaho ko eh. So ite-text mo ba ako? Sige na nga. Ayos! Sige na Dave, maiwan na muna kita dyan ha. Kailangan ko na talagang bumalik sa trabaho. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari, Papa Dudut. Pagkatapos ng shift ko ay naglakas loob akong mag-text ng simpleng hello sa number ni Dave. Hindi naman talaga ako umasa na maibabalik pa ang nakaraan namin. Kasi matagal na panahon na ang lumipas at sigurado ako na marami na ring nagbago at nangyari sa buhay niya. Pero doon pala ako nagkamali. Pagkatapos ko mag-text, napagtanto ko na hindi pa rin talaga nagbabago si Dave. Ganon pa rin siya tulad ng dati, corny, palabiro at kayang magpasaya sa simpleng paraan. Habang nagkakausap kami, pakiramdam ko ay parang bumalik lang kami sa dati. Na para bang walang nangyaring hiwalayan, na para bang tuloy-tuloy pa rin ang kwento namin. Hanggang sa dumating ang araw na diretsahan niya akong tinanong kung pwede ba raw niya akong ligawang muli. Nung una ay sobra talaga akong nagdalawang isip. Marami akong tinanong sa sarili ko kung tama bang bigyan ulit ng pagkakataon ng relasyon namin. Pero naisip ko rin na sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay, karapatan ko ring sumaya. Hindi nga nagtagal ay nagkatuluyan ulit kami ni Dave at nagdesisyon kaming magsimula ng bagong kabanata ng buhay namin. Love, papasok ka na sa trabaho? Oo, baka kasi mamaya mahuli pa ako eh. Sandali lang. Bakit ano yun? May kailangan pa tayong pag-usapan. Ano na naman yun? Mag-resign ka na. Sira. Pinagsasasabi mo dyan. Seryoso ko. Mag-submit ka na ng resignation letter kasi i-enroll kita sa susunod na pasukan. Love, sandali lang hindi ka ba nabibigla sa mga sinasabi mo sa akin ngayon? Actually, matagal ko na itong pinag-isipan. Gusto ko na makapagtapos ka ng pag-aaral na walang ibang iniisip. At willing ako na tulungan ka. Pero, love, ayokong maging pabigat sa'yo ha? Sino bang may sabing pabigat ka? Kung tutusin nga, simula nung nagkabalikan tayo, pakiramdam ko parang mas lalong gumaan pa nga yung buhay ko eh. Sus, tigil-tigilan mo ako dyan sa kakornihan mo, ang aga-aga pa. Pero, Dave, seryoso hindi mo naman kailangan gawin to sa akin eh. Alam kong matagal mo ng pangarap ang makapagtapos ng pag-aaral. At handa akong maging tulay para matupad mo yung pangarap mo na yun. At saka huwag kang mag-alala kasi simula ngayon, tutulungan ko na rin ang mama mo sa mga gastusin niya. Love, teka lang bakit mo ba ginagawa to? Na-promote kasi ako sa trabaho. At pakiramdam ko parang sign na to sa akin ng Diyos na oras na para ikaw naman yung tulungan ko. I love you. I love you too. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Sige na nga. Hindi na ako tatanggi. At isa pa, kapag nakapagtapos ako, siguro naman hindi na ako mahihirapan na makuha ang loob ng mama mo, no? Love, gawin mo to para sa sarili mo, hindi para kay mama. Ha? Basta mangako ka lang sa akin, hindi mo ko ihiwalayan.
pinapangako ko sa'yo, hinding-hindi na mangyayari yun, okay? Mabuti naman. Kasi sa puntong to, hindi ko ma-imagine yung buhay ko nang wala ka. Yan ka na naman sa kakornihan mo eh. Sorry na rin kung hindi kita nagawang ipagtanggol kay mama noon. Siguro kung ginawa ko lang yun, hindi na tayo umabot pa sa hiwalayan. Ano ka ba naman? Wala na yun sa akin. Tagal ko nang kinalimutan yun eh. Pero alam mo, kung hindi rin dahil sa hiwalayan natin nun, siguro hindi rin magiging ganito ka-strong yung relationship natin ngayon. Di ba nga, sabi nila, everything happens for a reason. Kung sa bagay. Pero wag kang mag-alala, love. Sigurado ako na makikita rin ni mama na ikaw ang pinaka-the best na babae na pwedeng maging girlfriend ng anak niya. Nako, binola mo na naman ako, Dave ha. Totoo yun! Siguro hindi lang natin makonvince si mama sa ngayon. Kasi hindi naman natin siya nadadalaw ng madalas. Pero wag kang mag-alala. Sigurado ako na balang araw, magbabago din ang tingin niya sa'yo. Basta, isa lang ang pinapangako ko sa'yo. Ano yun? Na kahit anong mangyari, haharapin natin lahat ng pagsubok ng magkasabay. Na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan at ipaglalaban natin to hanggang dulo. Okay? Tapos ngayon ako tong tinatawag mong corny? Kulit mo. Sira ka talaga. I love you. I love you too. Sa ngayon, Papa Dudut ay balik eskwela na ulit ako at sa awa ng Diyos. At nasa mabuting kalagayan na rin sina Mama at si Papa. Sa puntong ito ng buhay ko, ang pinakapangarap ko na lamang ay ang makapagtapos ng pag-aaral at sana balang araw ay matanggap at magustuhan din ako ng mama ni Dave. Aaminin ko na hindi naman sa lahat ng oras ay puro masasayang sandali. May mga pinagdadaanan pa rin akong pagsubok at pagod. Pero masasabi ko na mas masaya na ako sa ngayon. Natagpuan ko na ang love of my life at unti-unti na rin naming pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapakasal at sa magiging kinabukasan namin. Sa mga nagbabasa o nakikinig sa sulat ko, ang maipapayo ko lamang ay habang may buhay, ay may pag-asa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro problema ang dadaanan sa buhay natin. Darating at darating din ang mga panahon na makakaranas tayo ng ginhawa, Papa Dudut. At lahat po ng sakripisyo at paghihirap ay magbubunga din sa tamang panahon. Kailangan lang nating matutong lumaban ng patas, magtiwala at huwag basta-bastang sumuko. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo sa pagbabasa ng aking kwento. Malaking pasasalamat po ito at utang na loob ko para sa akin kung mapipili at may babahagi nyo ang sulat na ito. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Alexa. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.